Hello mga ka-agri! Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ginagawa kong experiment. Gumawa po ako ng isang recycled na taniman, which is yung case ng soft drinks. Tapos magtatanim po ako dito ng iba't ibang klase ng crops. Sa ngayon may nakatanim na pong kamatis tsaka dahon sibuyas. Mamaya dadagdagan pa natin siya ng iba pang mga crops na hindi po makakasagabal dun sa mga nakatanim. Kami na. Ang maganda po dito sa case ng soft drinks, may mga butas na siya. Tapos may division parang sa square foot garden. Kaya mabibilang natin yung mga pwede natin itanim bawat butas. May butas din po siya sa ilalim. Kaya siguradong hindi maiipunan ng tubig. Ang unang ginawa ko po dito, naghanap ako ng pwedeng isapin dun sa pinakailalim. Ganito po kalalaki yung butas sa ilalim ng case. Kaya mauubos yung lupa pagka nilagay natin ng diretso. So una kong ginawa dito sa aking taniman, naghanap po ako na pwede kong isapin. So naghanap ako ng mga dahon dito mismo sa imbakan ng mga pinagwalisan ng dahon. Yan, marami po dito nabubulok. Ito, yan ang mga durug-durug na mga maliliit. Yan po yung pinagsapin ko sa ilalim. Alisin niya lang po pag may mga plastic. Ito po yan, ito, yan mismo, ito yan, nabasa lang po kasi kakatapos lang ng ulan. Yan, so alas durog na siya. Yan, ang maganda dito na ipon na dyan yung mga nutrients galing dun sa mga nabubulok na organic matter. Tapos may source na rin siya ng carbon dahil may mga tuyong dahon, may mga sanga na maliliit. So yan po yung unang sinapin ko dun sa sa case ng soft drinks. Tapos kung mapapansin nyo, may mga dahon ng malunggay. Kasi after nung mga dahon na yun, naglagay naman ako ng dahon ng malunggay. Yan, ito. So tinanggal ko lang yung mga dahon, tapos nilagay ko doon mismo sa butas. Then saka ko po nilagyan ng lupa. Yung lupa, na po yan, mixed na. Ginawa ko ng potting mix. Pinaghalo-halong organic matter, tapos topsoil. Yan po yung mga ginagamit ko dito sa mga nakatanim sa container. Sa paghahanap po ng topsoil, sundan nyo po yung dinadaanan ng tubig baha. Yan, tapos yan, dyan po naiipon yung magandang lupa. Ito, yan, medyo mabuhangin siya. Yan, tapos dito pa sa unahan hanggang doon kung saan naiipon yung tubig, pwede nyo po yan kunin yung ibabaw lang, tapos ihalo nyo doon sa mga organic matter para makagawa kayo ng magandang potting mix. Yan, lahat po kasi ng mga nutrients na wash out, nadadala ng tubig, tapos nai-stack kung saan siya umaabot, tapos doon naiiwan sa pinaka topsoil. So pag nalagyan nyo na po ng lupa o nung inyong potting mix, sunod magtatanim na po tayo. So nakaraan, nagpunla po ako ng kamatis. So ito po yung galing mismo sa bunga na hinog, tapos in-slice ko lang. Tapos nilagay ko dyan yung mga buto. Then after a week, ayan na sila. Malalaki na. So kukuha lang kayo ng paisa-isa. Ingatan nyo lang po na mabali yung katawan tsaka yung ugat ng kamatis. Ayan, tapos pwede nyo siyang itanim. So ipapakita ko lang kung paano ko tinanim itong dalawang kamatis. So as much as possible, itanim natin siya ng mas malalim. Hukay kayo na hanggang sa ilalim, tapos ibaon nyo po yung katawan. Or pwede rin pahiga. Yan. Para mas marami yung tutubuan sa kanya ng ugat. Ang problema dito sa case ng soft drinks, mababaw, manipis. Yan. Yung kamatis kasi medyo mahaba yung kanyang ugat. So kung hindi gaganda yung tubo ng kamatis, ang gagawin ko dito, gagawa pa ako ng isa pang case ng soft drinks na may lupa. Tapos ipapatong ko ito. So yung gagawin ko na pangalawa, ilalagay ko sa ilalim para mas mahaba yung babaybay ng ugat ng kamatis. Kung okay naman siya, sa kahit ganito kahaba, hindi ko na siya dadagdagan kasi may mga butas po itong gilid ng harang. So yung ugat ng kamatis, pwede siyang bumaybay sa paikot dito sa paligid. So hindi siya mahihirapan. So kahit mababaw, pwede siyang bumaybay. Pero dito sa dahon sibuyas,
Yan, pwede. No, kasi mababaw lang po yung ugat ng dahon ng sibuyas. Tapos, ganun din, makakalabas yung kanyang ugat dito sa paligid. Sa pagtanim naman ng dahon sibuyas, yung mga nabili nyo po sa palengke, piliin nyo lang po yung meron pang ugat. Ito kasi hindi natututubo. Wala na siyang ugat. Tapos, sira yung kanyang bulb. Ito. So, ito yung pwede natin itanim. So, gagawin nyo lang, gugupitin nyo yan. Ito. Tapos, ito na yung tatanim natin. So, ilulubog nyo lang to, yung kanyang ugat. Tapos, idiin nyo lang yung lupa sa paligid. Kulang pala yung lupa. Dagdagan natin. Idiin nyo lang para hindi siya matumba. So, tinanim ko siya na magkakalayo para hindi po magiging sagabal dun sa ibang mga crops. So, itong kamatis kasi, tumataas to eh. Tapos, ito namang dahong sibuyas. Mga ganyan lang. Meron pa tayong pwedeng idagdag dito. Yung, pechay. Yan. So, itong mga bakante, lalagyan natin ng pechay. So, butasan ko lang ng maliliit. Yan, tapos iulugan natin ng mga ilang pirasong seeds. Yan, actually pwedeng pechay, pwedeng lettuce, pwedeng mustasa. So depende po sa inyo. Yung mga root crops hindi pwede kasi mababaw yung ating pinagtaniman. So, maghulog lang kayo ng mga ilang pirasong seeds. Yan. Kung naparami, walang problema kasi pwede naman natin siyang itining or alisin yung mga payat tsaka yung ibang mga pechay. Next, diligan na natin siya ng dahan-dahan. Minano-mano ko lang kasi naiwan ko dun yung yung aking pang hand spray. Dahan-dahan lang kasi pwedeng tumalsik po yung mga buto ng pechay. Tapos, dahil pumaulan ngayon, maraming mga snails na pwedeng kumain dyan sa mga tutubong pechay. So, para po hindi siya kainin, pwede kayong magbudbud dito ng abo. Yan, budburan nyo ng abo. Kung nakapatong siya sa lamesa, budburan nyo rin yung paa ng lamesa. So, yan po yung isang prevention natin sa mga snails. Actually, tingin ko pwede pa dito yung yung sili. Itong pipino pwede rin. Sili. Kaya lang tong sili na to hindi siya tumutubo. Baka may problema dun sa batch. Pero try natin. Maglalagay na rin ako dyan ng sili tsaka ng pipino. Yan. Dahil yung pipino naman gumagapang. So pwede natin siya ipa-akit ng trellis. Tapos hindi rin siya makakasagabal dun sa kamatis, sa pechay tsaka sa dahon sibuyas. So yan po yung maganda sa farming or sa pagtatanim. Napakadami ng mga paraan, napakadami ng pwede natin pagtaniman. Maging resourceful lang po tayo, marami tayong pwedeng pagtaniman. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan niyo kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!